ang panimulang kwento ng Chapter 32. Samantala, sa Star City Training Camp, pinapanood ng mga trainees ang isang live feed kung saan pinugutan ni Wang Tiantuo ang isang Tier 2 Bear Beast gamit ang kanyang Bone Nether Fire Fist. Napansin ng crowd na simulan ng talunin ni Su Hong sina Wang Tiantuo, Xiao Nan, at Lin Xinghe. Ang tatlong elites ay nagwawala na sa pakikipaglaban na parang mga banyaga. Dahil sa kanilang pagkatalo, ginugol ng trio ang bawat araw sa pagpilit sa kanilang mga sarili sa loob ng combat rooms. At ipinalit ang lahat ng kanilang contribution points para sa mga strength pills. Nagbunga ang training na ito, na nagpahintulot sa kanilang tatlo na mag-breakthrough patungong Tier 2 sa loob lamang ng isang buwan. Kahit si Lin Xinghe ay iniwan ang kanyang tipikal na mapagmarang estilo. At nag-train ng gusto upang magkaroon ng isang heavily muscular frame. Handa at may kumpiyansa, hinintay ng tatlong elites ang pagbabalik ni Su Hong. Sabik para sa isang rematch. Kinalaunan, sa labas ng kampo, sinalubong ng instructor na si Lin Zi ang nagbabalik na si Grandmaster Qin Tianli. Nang mapansin na wala ang batang prodigy, tinanong ni Lin Zi kung nasaan si Su Hong. Ipinaliwanag ni Qin Tianli na gusto ng Binate na manatili pa sa kagubatan para sa ilang araw na solo training. Nang mag-alala si Lin Zi na baka maiwanan si Su Hong sa pagtatapos ng kampo. Tiniyak sa kanya ng Grandmaster na hindi sapat ang kabobohan ng bata para mahuli. Pagkaraan ng 2 araw, sa kalaaliman ng wilderness, nakaupong nagme-meditate si Su Hong sa ibabaw ng isang mataas na stone pillar habang ang isang snake beast naman ay nakapulupot sa bato sa ibaba. Umaapaw sa golden energy, inabsorba niya ang kanyang mga huling nakuhang lakas hanggang sa kinumpirma ng kanyang system na ang kanyang spiritual power ay umabot na sa 500-point threshold. Nang maamoy ang kanyang prey, umungal ang dambuhalang ahas at sumunggab sa nagme-meditate na trainee. Kaswal na iniunat ni Su Hong ang kanyang nagniningning na kamay. At pinatigil ang beast sa ere sa gitna ng pagsunggab nito gamit ang kanyang telekinesis. Ipinapakita ang kanyang pinalakas na kapangyarihan. Ini-activate niya ang kanyang weapon condensation art, na bumubuo ng isang construct ng golden energy, upang durugan ang kanyang hindi makagalaw na prey. Hinubog niya ang enerhiya bilang isang golden sword at, sa isang utos, pinabagsak ang talim na humati sa ahas. Pinaglaho ang sandata habang ang mga labi ng beast ay nagbagsakan. Namangha siya sa damage output na hawak niya ngayon bilang isang Tier 2 Spirit Master. Sabik na subukan ang limitasyon ng kanyang pinalakas na spiritual capacity, nagpa siya siyang subukan ng isang free attribute fusion, na nag-iipon ng thunder, fire, at metal energy sa kanyang mga kamay. Sa sandaling pinilit niyang pagsamahin ang tatlong elemento, ang halo ay naging hindi matatag. Huli na nang mapagtanto niya na nawalan siya ng kontrol sa enerhiya. Sumabog ang Bugzo, na nagpadurog sa stone pillar na kanyang kinatatayuan. Umuubo sa gitna ng mga guho. Napansin niya ang backlash ng nabigong fusion. Ngunit napagtanto na ang isang matagumpay na tira ay kayang makasugat ng isang Tier 4 expert. Sa huling araw ng training camp, isang madungis at mukhang basahan na Su Hong ang naglakad pabalik sa harap ng mga tarangkahan. Nang mapansin siya, nagmadali ang ibang mga trainees upang abisuhan si Wang Tiantuo. Sabik na makita ang rematch. Tinanong ni Grandmaster Qin Tianli ang mga batang prodigies kung may kumpiyansa ba silang mananalo laban kay Su Hong. Idineklara ni Xiao Nan, Lin Xinghe, at Wang Tiantuo na garantisado ang kanilang tagumpay. Hindi natitinag sa crowd o sa kanilang kumpiyansa. Tinanong ni Su Hong ang trio kung sigurado ba silang gusto pa nila siyang hamunin muli. Ipinalabas ang kanilang mga bagong aura, nagbabala si Wang Tiantuo kay Su Hong na huwag silang maliitin ngayong nakaabot na sila sa Tier 2. Habang ipinagmalaki naman ni Xiao Nan na kaya niya itong talunin ng mag-isa. Nag-aalangan na humingi ng paumanhin, pinutol ni Su Hong ang kanilang pagyayabang. Bago sumabog sa isang fiery aura at ibinunyag na nag-breakthrough na rin siya upang maging isang Tier 2 martial artist. Sa kabila ng kanyang gulat, pinasiklab ni Xiao Nan ang kanyang lakas, na nagdedeklara na ang kanyang katayuan bilang isang Tier 1 Spirit Master ay nangangahulugang hindi siya natatakot dito. Kasunod nito, ini-activate ni Xiao Nan ang kanyang weapon condensation art, na nagpapatawag ng isang dambuhalang golden sword mula sa langit. Bilang tugon,
Ini-activate ni Suhong ang kanyang sariling weapon condensation art, na nagpatawag din ng isang dambuhalang golden sword. Ang talim ay dumanas at dumurog sa spiritual weapon ni Xiaonan, na naging dahilan upang umubo ito ng dugo bago pa man lumapag ang atake. Itinutok ang kanyang ipinatawag na espada sa trio. Humingi ng paumanhin si Suhong sa huling pagkakataon bago ibinunyag na siya ay isang spirit master din. Napaatras sa matinding gulat ang tatlong elites. Napagtanto nila na si Suhong ay isang dual tier 2 martial artist at spirit master na may top tier physique, na nangangahulugang hindi niya ginamit ang kanyang buong lakas noong huli silang nag-sparring. Dahil sa tingin niya ay hindi sapat ang trio para sa kanyang mga pangangailangan, nangisi si Suhong at hinamon ang buong kampo na sabay-sabay siyang atakihin, sabik na mag-harvest ng martial value points mula sa crowd. Nagpakawala siya ng isang matalim na tingin sa mga nakapaligid na trainees, na tuluyang nagpabagsak sa kanilang fighting spirit. Nagpanik ang buong crowd, sumisigaw ng kanilang pagsuko at nagmamakaawa sa kanya na manatili na lamang sa pakikipaglaban sa mga elites. Nanunood mula sa gilid, nagreklamo sina Instructor Baimo at Lindsay kay Grandmaster Qin Tianli. Nasasakta na itinago nito ang katayuan ni Suhong bilang isang spirit master. Gayunpaman, ang pinagpapawisan at hindi makapagsalitang si Qin Tianli ay nakabulong na lamang sa gulat. Dahil ganap din siyang nabulag sa revelasyon na ang kanyang estudyante ay nakaabot na sa tier 2 bilang isang spirit master. Nang mapagtanto na maging ang Grandmaster ay walang kaalam-alam, pinanood ng mga instructor ang pagtingala ni Qin Tianli habang humahalakhak sa tawa. Idineklara niya na si Suhong ay isang once-in-a-millennium monster na itinakdang magligtas sa human race. Habang pinapanood si Suhong na binubugbog ang crowd ng mga trainees, nagtanong si Baimo kung dapat ba silang makialam. Tinuwanan lang ito ni Lindsay, at binaliwala ang one-sided na bugbugan bilang lakas ng kabataan. Bigla, sumiryoso ang ekspresyon ni Grandmaster Qin Tianli nang maramdaman ang paglapit ng isang mabigat na presensya. Isang nagbabagang Great Rock Bird ang bumaba mula sa langit, na nag-uutos sa mga tao na iwanan ang teritoryo nito dahil tapos na ang kanilang 30 araw. Nakatayong matagumpay sa ibabaw ng bunton ng mga walang malay na trainees, tumingala si Suhong at nakilala ang dambuhalang beast. Nainis sa katarayan ng nilalang. Pinasabog ni Qin Tianli ang kanyang napakalaking aura, na nagdedeklarang matagal na niyang pinagtiisan ng ibon. Habang kinukutya ang pagtatangka nitong takutin siya kasabay ng pagpapakita ng kanyang dominance. Bago pa man makakilos ang beast, nagpakawala si Qin Tianli ng sunod-sunod na punches sa dambuhalang ibon. Nanunood mula sa ibaba, nabilib si Suhong sa init ng apoy ng isang tier 7 Grandmaster. At inihalin tulad ang labanan sa mga immortal na naglalaban. Nakatayo sa ibabaw ng ulo ng bagbog saradong ibon. Binaliwala ni Qin Tianli ang mga pagmamakaawa nito. Nang magbabala ang beast na mayroon itong backer, hinamon nito ng Grandmaster na ipatawag ang boss nito para mabugbog niya rin ito. Gayunpaman, biglang naglaho ang kumpiyansa ng Grandmaster nang isang umaatungal na boses ang nag-utos sa kanyang huminto. Nagdilim ang langit habang isang shadowy entity na may nagniningning na pulang mga mata ang lumitaw sa likod ng mga ulap, na nagpakawala ng masamang tingin sa buong rehiyon. Tinitigan ito ni Lindsay at Baimo ng may kilabot. Napagtatanto na ang Great Rock ay konektado sa maalamat na Lord of 10,000 Monsters. Napakuyom ng kanyang kamao. Nilabasan ng malamig na pawi si Suhong nang makilala ang entity bilang isa sa mga supreme rulers ng mountain range. Isang nilalang na garantisadong nasa tier siyam man lang, o posibleng isang king level na existence. At dito nagtatapos ang Chapter 32.